Hello mga kababayan, magandang araw po sa inyo lahat dyan. So, kumusta po kayo? So, nandito ako ngayon sa tindahan namin. Tapos, meron kasi kaming pupuntahan ngayon mga kababayan doon sa Mount Kaalasasan para maghatid po kami ng bigas at saka mga dilata at saka noodles. Tapos, grocery. Parehas naman, no? Grocery, mga noodles. At saka mga kababayan, meron din po kaming ibibigay doon sa mga estudyante na mga school supply. So, ngayon, i-ano namin to, itagtag, sa Tagalog sa tagtag. So, aayusin namin tong mga school supply ngayon. So, 20. So, base doon sa listahan na binigay sa amin ng namumuno doon ay 21 student po yung nandoon sa Kaalasasan. So, yun po yung mabibigyan namin ngayon ng mga school supply. Tapos yung bigas po mga kababayan is ihahatid po namin doon para meron din po silang konsumo para sa pagtatrabaho nila doon sa kanilang tribal village. So ayun mga kababayan, so ito po yung nawala yung resibo ko sa pera na pinadala ni Ma'am Tess. So kay Ma'am Tess po ito galing. So yung pinadala po ni Ma'am Tess dito is 67,552.98. So, yun po yung pinadala ni Ma'am Tess. Tapos, nakalista namin po dito kung para saan po yung mga bibilhin. Tapos pala mga kababayan, bago tayo mag-start, so, ipapakilala ko muna yung mga kasama ko ngayon. Si Mary Joy Tindog. Si Mary Joy, tapos si Rusvine. Rusvine Isdang. So, pamangkin ko po siya mga kababayan. Nag-aaral po siya ng college sa Ateneo de Davao. So, anong course mo? Early childhood. Ano? Early childhood. Unsa man na? Teacher. Teacher? Amin akong tudlo ka mga child. Special child. So, anong year ka na ngayon? Magpo-fourth year. Mag-fourth year ka na. So, malapit ka na mag-graduate. Yes, hopefully. So, ano yung, itatanong ko lang sa'yo kasi alam ko, kapag college, alam ko marami kang pinagdaanan. So, kilala mo ba si Jean Algabre? Yes. So, nakagraduate na siya. Tapos, siya kasi lagi siyang nagkukontak sa akin na napakahirap daw kapag college na. Minsan pa nga, nag-emergency pa siya sa akin. So, hanggang sa, tinutulungan ko rin naman siya. So, kaibahan lang sa'yo, hindi ka kasi sa akin, nagre-reklamo. Yun kasi, si G, pinsan ko rin yun. Nagre-reklamo kasi siya kasi alam niya na napakahirap talaga lalo na kapag fourth year ka na. So, ang sasabihin ko lang sa'yo kapag nahirapan ka sa pag-aaral mo, kapag kulang sa financial, so pwede ka naman sa akin, mag-contact. So, hindi ko naman sasabihin sa iyo na babayaran mo kung gusto mo magpatulong. So, ang importante, makapagtapos ka. Tapos yung iisipin mo, meron pa akong mga anak na sumusunod. Baka yun yung matulungan mo soon. Kapag, ganon. Kanang kinahanglan ka, basta maglisod ka sa imong mga allowance, pwede man ka mo kuan. So, iba ka lang kasi ayaw mo kasi sa akin, magreklamo. Nahihiya po ako. Nahihiya ka. So, pamangkin ko po siya mga kababayan. So, ano yung, yung sa pag-aaral mo? Kumusta naman? Like, siguro okay. Siguro okay lang since may scholarship sa school. Tapos, kaso lang yung sa school, hindi naman parang kasali yung allowance like ang sa boarding house ganyan. So pero yung tuition sa school na since scholar man ako sa school sa pagiging IP ganyan. Pero yung problema lang yung mga daily allowances yung para sa transportation. Daily allowance lang yung problema mo. Sige, okay ra na. Kuan ra na to. Maka-survive ra ka ng allowance kay magkauban man mo mag boarding house. So, yung boarding house nyo kasi, si Ma'am Tess yun na yung bahala doon sa boarding house. Tapos, ikaw, anong plano mo? Siya po yung scholar namin mga kababayan. Ito si Mary Joy. Ano yung plano mo kapag nag-aaral ka na? Plano ko kasi, since lang yung klase ko, Bernice at
So, ano ko is sideline Part-time. ko. Like, para may ano ako, may extra income. Ayun. So, ganyan yung gawin mo, magtrabaho ka kasi siya nag-aaral whole day mo ang klase. Monday to Friday. Oh, Monday to Friday. Yung gagawin mo, ikaw yung mag-work, meron na kayong pang-consume mo duha, di ba? Kaya ka mo naman duha sa boarding house. No. Kay wa naman mo yung una-unaon sa boarding house, kay bayaran man na ni Ma'am Tess ang imong tuition pay. Bayaran din yan ni Ma'am Tess. Kaya magpasalamat ka sa sponsor mo. Salamat talaga, Ma'am Tess. Hindi ko na po alam kung saan ako maghanap kung wala yung tulong mo, Ma'am Tess. Maraming salamat talaga. Ito lang po yung tangi kong isusukli sa iyo. Mag-aaral po ako ng mabuti para masuklian yung ano mo sa akin, yung sa mga scholar mo. Yan lang. So, ito naman si Rosvine. Siya po mga kababayan, wala na po siyang mama. Tapos, sino yung nagpaaral sa'yo? Yung tita ko. Yung tita mo. So, buti na lang sinuportahan ka ng tita mo. So, unsay dapat nimong buhaton para makahuman ka eskwela? Unsay mga dapat nimo lagpasan? Siguro first kay ang ano ni Tagalog ba? So siguro unang-una yung determination mo kung ano like makapagtapos kasi po pagdating po sa college parang iba na talaga yung sistema. Tapos pag dito ka kasi galing sa like sa probinsya, pagdating mo doon sa city parang iba yung way of living nila doon. So parang it's up to you na lang kung mag-adapt ka sa kanila or hindi. So parang ano mo lang sa mind mo na ano lang yung afford ng parents mo, like kung gusto ka, like kung may iba kasi na pagdating sa city is parang i-adopt like kung ano yung sistema nila din. Hindi naman afford ng mga parents nila. So parang kinakain sila ng sistema kung andun sila sa city. So parang ang ginawa ko lang is kung ginaisip ko kung ano lang yung afford ng parents ko, yun lang yung parang gawin ko. Like yun lang yung bilihin ko. Tapos second like ano ba, when it comes sa academics talaga, like, pagdating mo doon, pag first year ka pa kasi, like, yun pa yung stage na ang daming adjustments, ganyan. Pero ang gawin mo lang is, like, first, yung time management, like, paano mo i-balance yung sa work mo sa like yung sa boarding house tapos yung sa school mo, then second ano pa have determination, tapos yung pag-manage ng time and also sa pag-manage ng budget, yung sa budgeting kung ilan lang yung ibigay sa'yo na allowance, yun lang yung i-balance, ipagkasya mo sa whole na week or whole na month. Tapos next, paano i-survive? Paano i-survive yung ano? Paano i-survive yung academics? Yun lang, need lang talaga na mag-study ka na mag-study kasi pagdating kasi sa college parang iba yung environment kasi pag sa high school like parang gina-spoon feed yung mga knowledge sa'yo tapos pagdating sa college ikaw kasi yung parang mag-self-learn tapos ikaw yung parang mag-acquire ng mga knowledge ganyan. Tapos ano then after yung dream ko talaga after ko makapagtapos is that mag-payback sa community kasi since yun din po yung parang sa scholarship namin na since IP man kami, pag once na makapagtapos kami like ng isang degree, dapat babalik kami sa community tapos magtulong sa community. Ganun pala yun. So yung scholarship mo, ano lang yun, yung babayaran nila is tuition pay at saka miscellaneous. Okay. So, yung problema mo lang is allowance lang talaga. Tsaka yung mga project mo, ikaw gihapon. Okay. Sige. Makaya ra na ginhawa. Makaya ra na kay naana ka sa fourth year, so hapit na jud ka, padulong na jud ka sa imong determinasyon nga ginaingon nimo. So, magpasalamat jud ko kay naadyoy mga estudyante nga nagpursige eskwela nga kahit mahirap po yung buhay, so napakasipag po talaga niya mag-aral kahit nahihirapan po siya. Lagi niya sinasabi na parang walang sumusuporta sa kanya na pamilya niya, yung mga kuya niya, papa niya. So nandyan lang naman yung papa niya mga kababayan, kaya lang hindi like andyan lang siya pero hindi naman masasabi na makapag-support since walang stable na work tapos yung sa income sa farm is like
per year lang yung income. Yung Tapos income. din hindi pa sure kung malaki ba or hindi. So, naintindihan mo naman yung papa mo. Yes. So, ayun mga kababayan, ito po si Rusbine. So, pag-graduate na po siya ng 4th year. So, magpo-4th year na po siya next pasukan. So, kailan yung pasok mo? July July 20. So, magkasama kayo ni Mary Joy sa boarding house. So, ikaw na bahala sa iyaha magkuan. Turuan mo siya sa mga research. Tapos, ikaw rin bahala ipapaubaya ko siya sa'yo. Ikaw na bahala kung ano yung basing mag-igat-igat ba. Ikaw na bahala kung paano mo nalagpasan yung mga problema mo. So, ganun din yung gawin mo sa kanya advice ba, kumbaga mura lang ka nag-flashback. Kuanin mo sa iyaha kung ano yung dapat gawin. So, ayan mga kababayan, nandito na po tayo sa sige magkuan na mo diha. Ay, ayaw sa di ay. So, ayun mga kababayan, no? So, nagpadala po si Ma'am Tess ng pera na 67,552.98. So, ito po yung mga listahan ni Ma'am Tess. 10K para sa rice, so 10K para sa groceries, tapos 10K para sa cash, para doon sa kalasasan mga kababayan, para meron po sila magamit doon na cash. At saka 10K para sa students, sa mga scholars. So, naibigay ko na po ito nung last week. Nung na-interview ko po yung mama ni Mary Joy. Naibigay ba sa'yo yun? Akala ko hindi. Pati yung sa school supply mo, uniform, naibigay ba? So, so 10K din mga kababayan para sa school supply doon sa kaalasasan. Tapos, 10K din para sa pagkain namin overnight at saka transportation. Tapos, yung 7K, ito po yung para sa school supply ng mga scholars po natin. So, naibigay ko na po ito. Tapos, yung rice po na nabili ko mga kababayan is 8 kasako. Tapos, nagkahalaga po siya ng 9,600. So, meron pong natira na 400. Tapos, yung grocery din is 6,050. So, meron pang natira na 3,950. Tapos, yung sa school supply naman mga kababayan is naghalaga po ito ng 6,737. So, meron pang 3,263. Tapos, yung natira po dyan na pera is baka may mga sumasayaw doon. So, ibigay na lang natin sa mga bata na sumasayaw para sa kanilang mga prizes. So, yun po yung sabi ng sponsor. Kung ano lang po yung nakasulat dito mga kababayan, so yun lang po yung sinusunod ko po para hindi magkagulo-gulo yung sitwasyon. Yung sitwasyon. Tapos, so, mauna nino. Tapos, yung natira pong pera mga kababayan is 7,613. Tapos, ito mamayang 7,613 is, na lang po namin, magdagdag po kami yung bibili ng mga, kung ano pa po yung kailangan doon. So, ngayon, mag-unbox po kami para sa school supply, para magtagi-tagi na kami. May Tagalog, tagi-tagi. Sa English, tel? Ha? Segregate. Segregate. Wow. Tapos ipagawa sa daan, lahi-lahi pits, linya dito para makuan. Ballpen. Ay, gunting.
Plaster ka ko ba yun? Picture ka, please. Smile mo diha, smile. Ito ulo. Ilibig mo. Ako nakapito pilak sa pinahan. Maikit doon din mo. Tut anto. Suyo mo na. Kaso, ulo paper. Tingsalam mo ka to. Tingsalam mo ka na. Tingsalam ka na. So, ayan mga kababayan. So, ito pala yung pera na natira. So, muntik ko na nakalimutan ipakita. Baka sabihin na naman sa mga ano namin dyan. Mga best friend na nangungupit ako. So, ito po yung pera na natira. 7,613. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, 7,613. Ito, 613. So, ayan. Ito po yung ibibili namin mamaya ng mga kulang. So, nandito na po yung pang prices ko sa mga bata po doon na sasayaw. Tapos, ito namang natira mga kababayan is 10K para po ito doon sa Alas-asan para meron po sila magamit doon sa kanilang, kung ano man po yung gusto nilang ipagawa doon sa kanilang tribal village. So, ito po yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos yung natira mga kababayan, so ito po yung para sa pang-overnight namin, saka transportation. So, si Unyot po yung ano namin, driver. So, sa kanya lang po ako magbigay ng pang-gasolina. So, hindi ko pa siya nabigyan mga kababayan. No? So, 10K po ito. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayun. So, yung mga nabili ko na bigas mga kababayan is nandito po siya. Ayan. So, 7 sack na lang po yung natira kasi nagbigay na po kami doon ng isang sako at saka isang karton na noodles nung pumunta po kami doon. Yan. Tapos, merong mga dilata. So, meron din pong grocery nandyan sa taas. Tsaka, merong mga, meron kaming binili na mga kape, tsaka sugar. So, ayan. Ligpit na natin to baka mawala. Basig kawato ni Kubay. Nadamay na po si Kubay. Umulit, gunting. Saan gunting mo? Tutut. Karon do, adit ni nang. Kaya. Kanin pa na ako lang kung kahit na pin.
21. So, ubusin na natin paglagay dito para matapos na lahat. So, yung isang ganito mga kababayan, so, nagkahalaga po ng 320 bawat isa. So, ayun, napakalaking tulong na po ito para sa mga mga students. Ah. Pero pag
apig ko ba ko pa nataho ya. Saan ka pa maghanap ng 320 para sa mga school supply? Atang tulong na ito, lalo na kay Tito. Kadalasan talaga yung hinihingi ng mga teachers, mga kababayan, yung ganito eh. Yung plastic bag. Oh, plastic bag. Plastic envelope, no? Tapos yung toothbrush, requirements din po yan ng mga teacher para doon sa paaralan. Para maka-toothbrush ang mga bata, iniguman o recess. Kaya nilagyan na rin po namin ng toothbrush. Tapos yung Colgate, meron na pong Colgate doon sa paaralan. Si ma'am na daw bahala. So, ayun mga kababayan. So, tapos na po kami maglagay ng mga notebook dito sa plastic envelope. So, ngayon, may natira ba dyan? Mga lapis? Nasaan yun natira ko ba? Tingin. Ito lang. Sindaya. So, ito na lang po yung natira mga kababayan. No? So, ibigay na lang natin to kay Kubay. Yay! Ito pa din. Kubay, pasalamat ka, Kubay. Sa sponsor. Maraming salamat kay Ma'am Tess. Maraming salamat, Ma'am Tess. At God bless po. Mag-ingat po kayo dyan. Mat ko na umalagi ka kita. Nagpasalamat ka pero hindi ka nakikita. Ito sa'yo, oh. Sa'yo na lang yan. Tapos itong crayons. Ang ganito. Sabakan to. Kaya ganin pa. Nagdag pa ko darot. Kano kung anto. Kaya Beng, sa'yo to Beng. Si Ninita, kompleto na po kasi yung gamit ni Nits. So, pinabilhan po siya ni Ate Maria. Nawa. Yung kulang na lang kay Nits yung uniform, kaya hindi ko pa naibigay yung mga gamit niya. Nandito pa po sa gilid, sa may gilid. So, ayun mga kababayan, tapos na po kami mag-impake. Kasi aalis na po kami ngayon, maya-maya. Tapos, maulan po kasi dito mga kababayan, kaya mamaya na lang po konti pupunta kami doon. Kasi pupunta pa po kami ng Malabog dahil bibili pa po kami para pagkain po namin doon mamaya. So maraming salamat po sa support niyo po sa amin. So lalong-lalo na po kay Ma'am Tess dahil meron na naman pong matulungan ng mga estudyante para po sa kanilang pag-aaral. So maraming salamat po sa iyo Ma'am Tess sa lahat po ng tulong mo para sa katutubo. At hanggang dito lang po yung video namin mga kababayan. So, maraming salamat po sa lahat ng subscribers, mga supporters, at God bless po at mag-ingat po kayo. So, bye-bye! Madto na kapits!